ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga kamove! Move Kids Radio! Nagbabalik po ang programang Family Matters Friday edition with Ate Daisy and Kuya Carlo. Dito po lamang yan sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng magandang balita ni Kristo. Well, kung nais po maging kabahagi, maging partner ng ating palatuntunan, mangyari po lamang iscan ng QR code at ng ating GCash at ng ating mga bank accounts. Para sa inyong mga donasyon po, kung naigawa nyo na po, mangyari lang din po lamang na let us know, send us a message para po ma-acknowledge namin ang inyong generosity, ang inyong donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership and God richly bless you. Well, sige po, umpisahan po natin ang ating tatalakayin. Pero bago tayo pag-usapan yung mga practical side, maganda ho yung na umpisahan po natin ang ating devotional. Well, ibigyan natin ng magandang pundasyon. So, ito po si Ate Daisy para sa ating devotional. Ang atin pong verse ay galing po sa Matthew chapter 11 verses 28 to 29 from the New International Version. Dito po ay nagsasalita ang Panginoong Jesus. And it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Another verse is coming from Exodus 33, verse 14 from the NIV. "The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest." Another verse in Psalms 116, verse 7 from the NIV says here, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you." Let me just remind every one of us that as human beings, the Lord has designed for us not to continue laboring and toiling after this life, after the necessities of this life. Pero tignan po ninyo yung mga salitang binitiwan ng Panginoon. At sabi niya "Come to me." May paanyaya po ang ating napakabuting Diyos. Inaanyayahan tayong lumapit. At kapag lumalapit po tayo sa Kanya, buong puso at buong pagtitiwala, meron pong mangyayari. Sabi niyang ganon, kayong mga napapagal at nanghihina. At sinasabi niya ngayon na, ako mismo ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. At meron pong great exchange na nangyayari kapag sumunod tayo doon sa tagubili ng Panginoon. Sabi niya ganun, "Take my yoke upon you, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Napaka-timely po na ang atin pong gagawin na ito ay tanda ng ating pagsunod at pagtitiwala sa kakayahan ng ating Diyos. Alam po ninyo,
madalas po nating ikino-complain yan. Pagod na ako. I am so stressed. O kaya parang nais na natin talaga na, ay alam nyo na, sumuko na sa lahat ng mga challenges of this life. Pero nakikita po natin na ang pangako ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng kapahingahan. You will find rest for your souls. And then sabi niya ganun, for my yoke is easy and my burden is light. Bakit naman po natin hindi yun tatanggapin o aayawan ba natin na sa ating mga kabigatan, merong kapahingahan at yung pong ating kaluluwa na punong-puno ng mga emosyon, punong-puno ng pag-aalinlangan, yun syempre yung anxieties of this life, di po ba? Nakakasalamuhan natin yon day in and day out. Alam ko po yung ating mga career people, maging ang mga magulang sa loob ng kanilang tahanan. Maring ito po ang madalas nating naiengkwentro. Na tayo napagod, napuno na, at ayun nga, nailabas natin lahat ng ating angst. And sometimes, hindi positibo ang nakikita nating resulta, no? Pero yan po yung pinaka-best na piliin natin. Let us make that decision as we trust the living God, as we lean on His strength and His ability. He offers anyone who would come to me, He offers His rest. Ayan po, no? So, makakatanggap tayo kahit na dito pa lamang sa mundong ito, makatatanggap na natin yung kapayapaan na hindi na maaring mapantayan ng daigdig na ito. Sabing ganun nga the peace that surpasses all understanding shall keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Kailangan po nandun, nakatuon sa Kanya, ang ating source ng kapahingahan at ang ating source ng kapayapaan. So alam ko pong dun lamang sa mga pangakong yon ay meron na tayong natatanggap na biyaya ng panibagong lakas at yun nga po na alam natin na ito din ang nais ng Panginoon para sa atin. Those who are weary, heavily laden, He is the one who will give us rest. Well, yun po yung devotional natin. So basically, dagdag ko lang po konti. Maging sa umpisa po nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Ginawa niya yan for 6 days. On the 7th day, nagpahinga ang ating Panginoon. Ano po? At maging alam niyo po, ang Sabbath ito po yung araw na kung saan nagpapahinga ang mga tao. Pero, ibabalanse po natin yan. Ano po? Sa ngayon, hayaan niyo po magbigay tayo ng definition. Ano bang ibig sabihin ng pahinga? Alam niyo kung maging ang Panginoon ay nagpahinga, ano po? Binigyan niya yun. Hindi po dahil napagod ang Panginoon, kundi siya po ay nagbigay ng structure. Meron pong blessing doon. Meron pong wisdom sa pagpapahinga. Wala hong machine, wala pong makina na patuloy na umaandar. Kailangan din pong may panahon na kailangan ipagpapahinga. Kung hindi, nagkakaroon po ng, sabi lang, nag-overheat, maging ang ating mga pangangatawan. So, pag sinabi nating rest, ito po ay pause, parang hindi gumagalaw, at meron pong, yung nagre-relax kasama po doon, So, again, makita po natin yan maging sa Old Testament, sa creation pa lang ginawa na ng ating Panginoon. So, and then at the same time, ito pong sunod na pag-usapan natin, ang rest po, ang pagpapahinga, ay hindi lamang po ito yung, yung ating physical na katawan. Ang sabi nga ng Panginoon, come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest. Ang pagpapahinga po ay multiple level po yan. Napunan nyo ba? Minsan natulog kayo, pero ang inyong isip tumatakbo. Tapos pagkagising nyo sa umaga, parang pagod na pagod pa rin kayo. Bakit? Ang katawan ninyo nakahiga, pero ang utak nyo umaandar.
minsan yung may mga tao talaga parang wala naman silang ginagawa, pero stress na stress sila dahil deep inside their soul, ang kanilang kaluluwa ay talagang bothered sila, no po. So dito po, ang Panginoon gusto niya yung total rest. Meron po yung pagpapahinga na buo, minsan nga, kapag ikaw ay nagtatrabaho, minsan konting tulog lang yan, konting kain, nagkakaroon po ng kapahingahan. Pero minsan po yung other level nga, yung sinasabi ko, minsan ay ang ating pag-iisip ang kailangan natin i-train na matuto din magpahinga. So yun po yung yung sinasabi natin kanina. Yung rest ay dapat mailay na natin ang foundation. Huwag ho tayong yung parang lalo na tayo mga Pilipino, parang we feel guilty na wala tayong ginagawa o hindi po yung mga tamad pero ito mga hardworking na tao, parang mali yung ginagawa nila kapag nagpapahinga sila. Alam niyo po, mamaya pag-usapan po natin yung mga benefits ng pagpapahinga. Pero sa ngayon po, yung gusto natin sabihin na yun nga po, meron pong level ng rest. Una, yung pangangatawan, minsan ang pag-iisip mo, minsan kailangan din ikaw mag-relax din ang iyong bulsa. Ipahinga mo yung gastos mo. Iba-ibang klaseng pagpapahinga. Alam niyo po, meron pong, ayan yung ikwento ko sa inyo, meron pong grupo ng mga, mga missionaries, mga NGO workers, na sa gitna ng madami nilang trabahong ganun, sa isang company, utak ang gumagalaw sa kanila, nagpunta sila para mag-retreat, para magpahinga. Tapos pagdating nila doon sa isang compound, sinabi nila doon sa director, sabi niya, dahil ang garden nila ay masyadong kalat. Meron silang gardener, pero hindi maayos ang pagkakagawa ng garden. Lumapit sila sa director habang nagre-rent sila doon sa isang resort. Sinabi nila, pwede ba kami magtrabaho dito sa inyo ng kwan? Pwede ba namin linisin ang inyong garden? So, the entire week, nililinis nila yung garden, ginagawa nila yung garden. Tapos, dahil ginawa nila yon, tanong sa kanila ng manager, akala namin nagpunta kayo dito para magpahinga. Sabi nila, ang aming pahinga, hindi yung physical naming katawan. Gusto namin ipahinga ang aming mga utak sa mga ginagawa naming pag-iisip, mga plano. We just wanted to have the garden para malinisan. So, alam nyo, yung pahinga doon, hindi yung katawan nila, kundi ang kanilang pag-iisip. So, ganun din po. May mga panahon, isang parte sa buhay natin, yun, hindi ibig sabihin nakatihaya ka lang dyan, nakatiwangwang ka lang, walang kang ginagawa. Minsan, mas madami pang stress dumadating sa isip mo. There are times you have to do some other things para lang ma-post o magpahinga muna yung dati mong mga ginagawa, iniisip mo. So, yun po yun. And then at the same time, it would give hindi lamang sa inyong blessing, pati yun po sa ibang mga tao. Meron idadagdag sa Ate Daisy dyan. Yan. Una sa lahat po, yung pamamaraan ng pagre-rest natin, hindi naman siguro pare-pareho. Halimbawa, nag-rest ka sa kakasalita, lalo na yung mga teachers, yan po, no, na gusto ng palagi ang nandun sa harap ng kanilang mga estudyante, sige salita ng salita, pero ngayon, marami ng mga techniques para mag-interact sa atin yung ating mga estudyante, no? And ako po, bilang isang mama, bilang isang wife at home, ngayon full-time na yung aking pagiging nanay at pagiging asawa, ang aking pong rest, kapag nag-iisa na ako at natapos ko na yung trabaho,
ay talagang makinig lang. Makinig sa musika. Primarily kasi I'm a musical person, I'm a music lover. So, may mga panahon na yung instrumental music is so relaxing, no? Walang makapantay doon sa na yon, yung atmosphere na nakakalma yung kaisipan at saka yung nagpapahinga din yung iyong mga cells, no? Napakagandang experience na you are so calm and you are just enjoying your time alone. Yan, yung time alone mo, yung me time nga, yung iba ang tawag doon, me time, no? You need not do anything. You just appreciate that you have a roof over your head and the basic things is around you. Nako, napakaganda po yun. Meron pang isang kaparaanan para magpahinga at yun ay to be close to nature. Meron nga mga tao nga na kapag naglalakad silang barefooted and they are in contact with the earth, nako, nare-replenish po yung kanilang weariness, yung energy nila nare-renew din, no? Yan po yung isang napakaganda ding napakagandang masubukan din natin. And eto pa I found out that when you are eating and you're just concentrating on your food, nako, ma-appreciate mo talaga every taste of the food that is in front of you. You become more appreciative that you have food on the table, no? No matter how simple that meal is. Pero yung bang maging grateful lamang whatever it is that you have is appreciated. Yan po, no? And of course, yung ating motivation to rest is because the Lord Himself rested. Siya mismo na Diyos, nagpahinga din siya. So we rest our toils and our labor. Dahil that's the way the Lord made us. Ibig sabihin po, kailangan natin ito. Ito ay isang bahagi ng ating pagkatao na kailangan tayong mag-pause to think of what you have at present and you appreciate it and you become a grateful person. Ayan po, maganda pong gano'n na pananaw sa buhay. Well, isang bagay din po sa mga nanay, itong mga nanay minsan dahil sila ho naiwan sa bahay, ang tatay nagpupunta ng trabaho, ang mga anak nagpupunta sa school, naiiwanan ang mga nanay sa bahay. Tapos linis, laba-laba and all these things. Pagdating sa hapon, pag umuwi ang mga anak o mister, pagod sila, hindi sila nakapag-ayos ng sarili nila. Tapos napupunan nyo, nagbubunga nga na yung mga nanay. Mainit ang ulo, panay. Pagdating pa lang ng anak, sinisermo na yung anak, and all these things. Well, ito po ay isang senyales na kailangan po mag-relax muna. Iwanan mo muna yung mga ginagawa mo. And after all, you deserve it. Ang pagpapahinga din po kasi, hindi po yan. Ito po, mga Pilipino, nag-iipon talaga tayo ng pera. Por eso nagtatrabaho, nag-iipon ng pera para magbakasyon, magpahinga. Tapos balik na naman, magtrabaho na naman. Pero alam niyo po yung pagpapahinga, ito po ay isang paraan para mas lalo tayong maging epektibo sa ating mga ginagawa. Nagpapahinga tayo para in order for us to be more productive when we come back. Hindi ho tayo nagtatrabaho para lang mag-relax, ay para magpahinga. Kundi tayo po ay nagpapahinga para makatrabaho tayo ng mas epektibo sa ating mga ginagawa. So yun po yun na ang ating mga pagpapahinga ay meron po yung may kabanalan din po, pwede natin sabihin. Importante yan dahil kapag ikaw ay hindi ka marunong magpahinga, it will have something ill effect sa buong pagkatao mo, maging sa pag-iisip mo,
sa iyong pangangatawan at maging sa relasyon mo, sa socialization mo sa mga tao. Ito po yung isang pruweba ko niyan. Ang tao po ay lahat ng tao ay meron pong 24 hours a day. At maging ang siyensya ay nagsasabi, ang tao ay dapat matulog physically, ang kanyang pangangatawan. Kailangan po matulog. Parang pinapatay yung generator ng katawan mo para magpahinga lang talaga. Hindi gumagana iyong pandinig, ang iyong mata, ang iyong panlasa, ang iyong sense of yung touch, hindi nararamdaman yan dahil nagpapahinga po. Ang sabi nga ng mga doktor, it's 6 to 8 hours. So, required ho sa sa physical body natin ang magpahinga. Pero minsan din po, ginagawa natin yung tulog, nagagawa natin. Pero may mga tao, di ba, maging sa mga kumpanya, sa isang taon, meron pong binibigay benepisyo po yung 15 days vacation leave. Tapos meron pang mga sick leave and all these things. Ang problema dito sa atin, kino-convert natin, ay hindi na lang ako magbabakasyon para dahil kung yung vacation leave ko, i-convert ng pera. O minsan may mga tao, madami na, may pera ka nga, pero later on nagkakasakit ka. Saan napupunta yung pera mo? Napupunta din sa mga gamot. So take advantage of those leave na sinasabi kung nagtatrabaho ka. Kailangan ng katawan mo yon, kailangan ng iyong pag-iisip. Sa ibang mga klase ng trabaho, meron silang word na furlough o sabbatical. Ang sinasabing sabbatical, yung isang taon talaga pagpapahinga. Ganon. Alam niyo po ba na may mga panahon kailangan talaga natin yan. Kami din mag-asawa, mula noon talaga, ay na-realize namin po yan. Kaya po namin sinasabi to sa inyo. Kaya mula noong araw talaga hanggang ngayon, wala pa ho talaga kami ganong klaseng pagpapahinga. Pero ngayon po nakita namin dahil again, ang mga magulang katulad namin, parang luxury naman kasi yung bakasyon. Dahil pag sinabi mo magbabakasyon ka, gumagastos ka. Lalo na hindi mo talaga kayang magbakasyon o tumigil magtrabaho dahil meron kang pamilya pinapakain, meron kang mga estudyante na nangangailangan suportahan. Yung pera na pang bakasyon, ginagamit na lang natin para sa ating mga anak na nagtatrabaho, mga nag-aaral. Sa haba po ng panahon ng aming pagsasama ni Daisy, ito lang mga huling araw na to, nagkaroon po kami ng break. Kaya nga po gusto namin to i-share dahil nakaka-refresh po talaga ng ating pangangatawan. Dahil sabi na yung mga anak namin, graduate na, pwede na kami magpahinga ganon. Pero again, meron pa rin po talagang yung may mga tao, nagbabakasyon nga, nagpapahinga. Pero dinadala naman yung cellphone, dinadala naman yung computer na nagpunta ka pa ng ibang lugar tapos nagtatrabaho ka rin lang naman. Hindi tumitigil ang tunog ng cellphone, panay yung trabaho mga ginagawang ganon. Hindi ho, katulad ni Daisy, nandito nga, nagbabakasyon kami, pero ang kanyang isip, nandun sa bahay, sa mga alaga niyang hayop, paano na yung sino na magpapakain and all these things, hindi mo na-enjoy yung moment na kailangan talagang isulit mo yung relaxation na kailangan ng iyong pag-iisip. So, yun po yun. Bali, again, ang rest is a must. It's a holy thing. Isa pong may kabanalan yan at puno ng benepisyo yan na kailangan natin gawin. Yan. Agree talaga ako dyan, Kuya Carlo, na ang bawat nilalang ay nangangailangan ng kapahingahan at pansamantalang tumigil kung ano man yung mga kaabalahan ng kanilang mga kamay
at namnamin lamang ang present moment. Yun nga, no, na makita mo na yung iyong mga anak o buong pamilya, mga kapatid, na may pagkakataon din sila na yun nga, magpahinga at mag-relax at talagang i-enjoy lang ang buhay na ito sa pamamagitan ng pakikipag-connect doon sa ating manlilikha. Yan. I could not overemphasize the fact that you have to spend quality time also. Quality time. Just parang ano lang, to be alone, to be yourself. Yan. Naalala ko nung ako ay nasa isang it's a beach. It's not even a private beach. It's just for public at pwede pumunta doon kahit na anong oras at hindi ka na magbabayad, ano? Nasa Bicol po yata yung beach na yon. At syempre kasama ko yung aking mga kaibigang babae at nung nandun na kami sa harap ng beach at napakaganda kasi ng landscape. Sabi ko, naku, kailangan ko talaga to na yun nga, magbulay-bulay lang sa kagandahan ng creation, no? Just enjoy the creation of God. Sabi ko, kahit na gusto mong mag-worry, wala talagang worries na papasok kasi nandun ka sa relaxation state na ninanamnam mo lamang yung simoy ng hangin, na-appreciate mo na yung mga paa ay nandun sa buhangin, no? Hindi ka na kailangan na may gagawin pa, but just be still and know. Just be still and know. Yan po na ang iyong kinabukasan ay secure dahil may kaugnayan ka to the one who holds the future. No? Yun nga po ang isang napakaganda kapag tayo nagre-rest. Kasi parang ating ipinapasa at inilalagay sa ibang sa ibang kamay ang ating mga alalahanin. Yung mga ganong pagkakataon na you have your life all together dahil alam mo na kung para saan yung buhay na yan. No? You have a purpose in this world. You appreciate that you are created for a purpose. Napakaganda yan. Bilang mga magulang, ina ng tahanan, mayayakap mo, ma-embrace mo yung katotohanan na yan. That God made me for this purpose na tanggapin yung role na yon and responsibility. Ayan, no? Pero yung mga practical aspeto ng pagre-rest po, kung dinedikta ng ating katawan na kailangang sandali panandalian, ating ipikit ang ating mga mata and take a deep breath. And mag-inhale, exhale lang po. Kailangan matutunan natin yung napaka-basic po yan, no? Kasi, halimbawa, punong-puno tayo ng takot, punong-puno tayo ng anxiety, mahirap huminga ng malalim, no? At pagka ikaw na doon sa period, kaya nga nagpa-panic attack, may mga alam nating mga tao na agad nagpapanik at they cannot think straight, no? They act out of their fear. Ayun po, no? Out of their fear, yung self-preservation. Pero yun nga po, kailangan nating matutunan na mag-let go lang ng mga alalahanin at maging kumpiyansa tayo. It's all under control. Because the Lord is with us and no one can be against us. So again, yun po yung binabanggit natin, yung reason bakit hindi po yung mga tao nagtitake. Yung isang aspeto po, yung nagpapahinga dahil madaming dapat gawin, parang ganon. Parang tayo yung administrator ng buong mundo. Minsan kahit pinipilit mong gawin ang lahat ng bagay, hindi na rin nagiging episyente dahil pagod ka na, yung quality of work mo wala na. And then at the same time, yung sabi ni Ate Daisy, na minsan sa sobra namang
madaming ginagawa at pinipilit mo, parang wala ka ng tiwala sa Panginoon, so napapagod ka. Ito po yung isang nakikita natin, yung mga taong well-rested, maganda ang kanilang pagpapahinga, mas yung longevity, mas mahaba ho yung buhay and quality of life. Makita mo maging ang aura nila, yung physical appearance nila, mas mukhang bata sila. Alam niyo yung mga tao masyadong nag-iisip o naubusan na pati yung buhok, na overheat na yung ulo and all these things. Ang mga mukha nila ay parang matanda na sila, haggard sila. Ito po ay isang mga senyales na kailangan mo na bitawan yan. And yun nga, put your trust and confidence on God and relax. Yun po yung parte na kailangan natin maintindihan na sa pagpapahinga, kasama din dyan yung pagtitiwala na kahit na, for example, ang mag-asawa, kami ni Daisy ngayon, yung nga sabi ko sa inyo, lalo na pag ang inyong mga anak ay mga maliliit pa at kailangan yung mag-asawa umalis, ang iniisip mo, paano naman yung anak namin, sino mag-aalaga? Meron naman kayong, for example, may nakatira sa inyo ang inyong mga in-laws o may ibang mga tao, pero nag-aalala pa rin kayo. Lately lang, meron kami isang kaibigan na nagkwento dito sa amin na dahil sa sobrang pressure na sa tahanan, nagkakainisan na, nagkakagulo-gulo na sila. So ang ginawa niya talaga, sumakay lang talaga siya ng bus at lumayo siya ng 3 araw. Parang gano'n. Yun lang, para to be with, yung magsarili lang talaga, para mag-compose siya sa sarili niya, para hindi siya mapuno ng emotions, ng galit and all these things. So yun yung panahon, kapatid, na kailangan din natin yun, na ang mga breaks na katulad ng ganito. Again, after that break, pagbalik mo, mas episyente ka na, mas maluwag na yung pag-iisip mo, clear na yung pananaw. So, yun yung isang aspeto na pwede natin tingnan. Ayan. Ngayon po, meron naman akong natutunan na pwede natin i-apply ngayon sa pag-rest. Yung kwentong ito ay isang illustration kung ano ang pwede nating yung mga advantages of resting. Unang-una, hindi tayo nagiging paladabog. Kasi pag paladabog tayo, nagrereklamo tayo, we are so stirred emotionally na madali lang mawala ng pasensya, tapos mainit ang ulo, mainit yung pagka dumadaan, talagang yung kumakalabog, maingay talaga ang kapaligiran dahil yun nga, stirred up emotionally, no? At any rate, kapag sinunod lamang natin ang pamantayan ng Diyos, maa-avoid po natin yung mga conflict with one another. At yun nga po, yung pointing fingers, parang nagsisihan. You triggered me, o kaya gano'n na, ikaw ang cause nitong aking yung bursting out na you lost your temper. Merong magandang kwento po na yung dalawang loggers, magkaiba yung style nila. Yung isa, sige lang siya ng sige ng katatrabaho, ng paglalag, yung pinagpuputol ng puno, Tapos yung kanyang kasama, naobserbahan niya, mayat-maya, after mga several hours after cutting the trees, magpapahinga, uupo na siya. Tapos at the end of the day, nakita niya, mas madaming natapos na trabaho yung kasama niya na nagpapahinga kaysa dun siya na walang tigil ang pagpuputol o yung pagtatrabaho as a logger. Tapos sabi niya gano'n, bakit ganito naging resulta? Bakit ikaw na may nagpapahinga,
mas madami kang natapos na trabaho, mas naging effective yung ginagawa mo. Tapos in-explain sa kanya, pinaliwanag nitong kasama niya na, did you notice, napuna mo ba kung anong ginagawa ko kapag ako'y tumigil at magpahinga? Hinahasa ko o kaya I sharpen my tools. Sabihin, mas lalong nagiging effisyente siya at siya'y epektibo dahil palagian niya na hinahasa o naging sharp talaga yung kanyang tools. So, siya yung pumili ng more effective kaysa dun sa isang walang tigil sa kakaka-work na nagdoble yung kanyang effort dahil hindi naman niya na gagawa ng effective yung kanyang trabaho. And so, ano po yung ating matututunan na when we are resting, our perspective also is being sharpened. Di ba? Naho-hone pa natin yung ating pamamaraan. Nakikita ba natin na we become parang wise in making choices and making decisions. Why? Because we take time to pause and to assess and to evaluate and find out, this is the proper way of doing things. And the more benefits that we will see, the more advantageous it is to take the much needed rest. Ayan. Well, and at the same time po, ito din isang anggulo na pwede natin tingnan. Sa mga kumpanya, di ba, kahit saan man, nag-umpisa ang trabaho, tapos meron pong break, parang kumbaga naalala ko to sa elementary, dapat sa amin dati, merong recess, may recess, tapos may tanghalian, tapos may konting break, tapos pero sa mga opisina po, naalala ko to minsan, pumunta po ako sa isang mall na, merong panahon parang meron lang silang konting alarm na gano'n, tapos may tumugtog ng awit, masayang awit. Tapos lahat po ng mga sales lady, mga bagger, bigla silang sumasayaw-sayaw gano'n. It's about just mga 1 minute lang ng pagsayaw-sayaw. Tapos nakakatuwa tingnan. Pero nung tinanong ko po yung sa sales ladies, bakit yan? Ay nire-require kaming ganyan para hindi daw kami magkaroon ng varicose veins, hindi kami mapapagod, babalik ang sigla ng katawan. Naalala ko din yan during college days, ganun din. Na at the middle of every hour, meron pong sound din na tumutunog that everybody, maging ang teacher na kailangan nag-stretching. Sa opisina, nakikita ko rin yung ganon. Tinanong ko yung isang office, sabi niya, alam mo, dahil meron kami isang kaibigan kasama dito na hindi pinalad, namatay po dahil sa diabetic, dahil mula umaga hanggang hapon nakaupo lang. So when you move, you take a moment of break sa iyong ginagawa, sa iyong routine and do other things. It causes circulation sa iyong dugo, yung isip mo na napapaayos ulit, nagre-relax. So nagiging mas episyente ka. So again, it's for your health reason also na kailangan mo ng break. Kung sa isang araw, meron kang 8 hours na tulog, sa isang taon, kailangan mo rin magkaroon ng bakasyon sa iyong mga ginagawa. Again, sa ngayon, parang in honesty, ngayon pa lang talaga namin ni Daisy nagagawa yan. And nakita namin talaga, meron pong malaking benepisyo sa aming dalawa in terms of our relationship at maging sa aming mga decisions and mga plans na ginagawa. So yun po yung again mga benefits na pwede natin tingnan. Kanina nabanggit na rin ni Ate Daisy na yung indicators. Ano ba yung mga indicators na kailangan mo na magbakasyon o kailangan mo magpahinga.
yung kapag nagiging irritable ka na, yung panayreklamo ka na, tapos yung nanghihina na yung performance mo kung sa trabaho pa, hindi ka na episyente, hindi na maganda yung quality of work na ginagawa mo. Ito ay mga senyales na kailangan mo na mag-post. Kaya meron nga tayong term dyan mga nabe-burnout na, napuprostrate. And meron po tayong isang, hindi naman to sekreto ever since na sa Japan, ang mga Japanese in the past talagang hard, very hard working. Pero at the end of the day, madami din sa kanila yung mentally disturbed that nag-end up into committing suicide. Ano po, bakit yun? Yung ibang mga psychologists na nakuha nila, yung dahil sobrang trabaho, pumapasok yung frustration sa kanilang pag-iisip kapag wala na silang parang hindi na nila ma-achieve pero trabaho pa rin ang trabaho. So, yun po, meron pa nga silang mga batas doon na assisted suicide. Meron silang lugar na kung saan isang bundok na doon karamihan nagko-commit ng suicide. Pero bakit yun? It's because kung makita natin palang trabahong karabaw talaga, walang pahinga din. Yun po yung sabi ng isang na nabasa ko sa isang comment na ganyan nangyari sa Japan. We would like to reinforce yung pong ating mga ginagawa na yan po dapat meron tayong panahon, we would set it aside para ma-replenish lamang po yung ating yung mga cells. Kaya nga tayo nagpapahinga to replenish yung ating mga cells, yung cellular functions ng ating mga system, no? Physically, kailangan talaga yan ma-replenish. And yung pong mga simpleng bagay lamang na pwede natin gawin ay yung manahimik, tumahimik tayo at ipahinga yung pag-iisip natin. At yung talaga, yung cease striving. You cease striving and just be still and know that He is God. Well, isa din pong important information. Maging alam niyo po ba sa isang eskwelahan na kung saan ako po ay naging kabahagi din na hindi na ho sila nagbibigay ng assignment sa mga bata pagdating ng Friday. Dahil ang philosophy ng school, para ang Saturday, Sunday ng bata, nandun siya kasama sa bahay nila, ang kanilang pamilya at nagpapahinga. So maging ang aking kapatid, yung aking kuya, ganun din sinasabi niya sa kanyang mga anak. Pag nandito kayo sa bahay, huwag kayong mag-aral. Enjoy the time with the family. Yung ditong bahay, i-enjoy yung bahay natin. Ang school is where you go to study. Pero sa bahay, ito yung lugar ng kapahingahan. Nakita ko talaga ito sa aking bunsong anak na more than nag-umpisa siya mag-aral ng 4 na taon. Meron siyang nag-prep, nag-kinder 1, nag-kinder 2, hanggang nag-K-12. Tapos nag-aral siya ng 6 years. More than 20 years na siya nag-aaral. And then, napuna ko talaga, may mga panahon sinasabi niya, pagod na ako. And then ako mismo po, sinasabi ko sa aking mga anak, i-declare mo ang holiday today. Dahil nga po na pag wala na sa kaligayahan sa buhay, dahil napapagod na, sabi ko, ako mag-declare ng holiday, okay lang, huwag ka pumasok sa school. Hindi po ibig sabihin na tinuturuan ko yung anak ko mag-escape ng class. Pero yun po, just for her to relax and yung magpahinga.
So, nagkakaroon po ng magandang epekto yon dahil bumabalik yung sigla ng kanyang pangangatawan at maging desire to study. Imagine mo naman, nag-umpisa ng 4 na taon hanggang 25 years old, nag-aaral pa rin siya. Ganon. So, kailangan din po, wag ho natin i-push na masyado ang ating mga bata din. Ito po isang pagkakamali sa palagay ko, na ang mga nanay talagang tinutulak ang kanilang mga anak na para maging honor. Ganon. Sa palagay ko po, wag naman natin i-push ng mai-push. Then eventually makita mo, hindi na na-enjoy ang inyong anak. Kalimitan po, yung mga tao mga bata, hindi nakatapos ng kanilang pag-aaral, ay dahil ayaw nila mag-aral, pero parang nawala na sila ng joy, wala ng kagalakan, dahil parang nagkakaroon na sila ng fatigue sa eskwela. So, kapag ang inyong anak nasa bahay, meron lang talaga silang study habit, yung discipline nila, pero minsan, let them play, let them relax, let them sleep. Pag Sabado, pabayaan mo matulog, overtime ang kanilang pagtulog para lang makapahinga sila. Again, maging ang parents, ang husband and wife, huwag kayo magbakasyon kung kailan matanda na kayo. Hindi na kayo makakaakyat ng bundok, hindi na kayo makakalakad ng gusto. Bakit? Masakit na yung mga tuhod, may mga rheuma na. While you still have time, make memories, travel, and let God take control of your mga concerns, financial concerns man, kung meron man ganyan. Okay. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong idulog muli ang atin pong buhay sa Panginoon bilang ating pagpapaubaya sa ating mga dala-dala, mga kabigatan. Sige po, as parents, let us all bring our lives to the Lord. Father God in heaven, thank you so much for this inspiring promise, Lord God, that we can just rest our souls and we can set aside, Lord, our burdens and cast all of our cares on you because you care for us. Lord, what a beautiful promise that we can hold on the rest of our lives. Thank you also that we can inspire others, Lord God, to look to you and focus on your plans and purposes, Lord, which are more higher, Lord God, than our thoughts, more higher than our plans for ourselves, oh God. And so, Lord, in the name of Jesus, we come to you as parents, as guardians, as mentors of the next generation today. Father God, that indeed, Lord God, in you, nothing is too difficult. There is nothing too hard for you to do. And as we choose, Lord, to follow your ways and completely rely on you, on your ability, on your favor, Lord God, then, Lord God, our future, our tomorrow is secured. And so, Lord, we receive today the peace of God, the peace that surpasses all understanding, the peace of God that will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much that we can just hear you, Lord. We can hear your voice when we take our rest, Lord God, and cease to strive and be still, knowing you are God. Thank you, Lord, for hearing this prayer in Jesus' name. Amen. Muli po'y nagpapasalamat kami sa inyo pong pagtaguyod, pagtangkilik ng Family Matters. Lunes hanggang Sabado po mapapakinggan ninyo alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Salamat sa aming mga technicians at sila po yung talagang kabalikat namin sa himpapawid ng Family Matters. Ito po si Ate Daisy at sa pangalan ni Kuya Carlo, kami po ay patuloy na nagsasabi na kapag si Jesus ay nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, tiyak na may matibay na pamilya. God bless you all.